May tanong sa akin, nagpicture ka lang, nakautang ka na. Yang pagmumukha mo, ipapabalandra ko yan sa lugar nyo. Tignan natin kung di ka magbayad ng kusa. Huwag kang matutulong ng hindi bayad dito. Sinasabi ko sa iyo, gigising ka ng kalat na pagmumukha mo dyan sa lugar nyo. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video natin ngayon, alamin natin kung may katotohanan po ba yung kanilang banta na ibabalandra daw po yung mukha sa lugar po ninyo. Tsaka yung sinasabi ho nila na nagpa-picture lang, nakahiram na, Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po ng sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinti ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. So, sagutin po natin yung pinadala pong mensahe sa inyo. Sabi nga po is, nagpa-picture ka lang, nakautang ka na, o dun ho muna tayo. O, nakita nyo? Ba, sinusumbat ho sa inyo. Di ba? Yung pagpapicture nyo, tapos nakahiram na kayo. Samantalang sila pong mga tanga. Di ba? Yan ho yung sinasabi ko sa inyo. Hindi ho marunong magpautang. Di ba? Ulitin ko po sa inyo. Paok na po mismo ang nagsabi na may koneksyon po sila di umano sa Pogo. O di po ba? Ano po ba ang koneksyon ng Pogo? Sa Ola. Kasi po, yung pera po ng Pogo, nililinis lamang po para ipautang. Ganyan kawawalang yayang mga yan. Kaya po yan, ang ginagawa niya, tama yung sinasabi nila. May kayong selfie, di ba? Actually, ang nangyayari po ganito pagka dinownload nyo yan, di ba, manghihinging permission. So, dun pa lang actually, pag nakuha ho yung inyong mga detalye, talagang bibigyan ka na niyan. Bakit? Kasi po, yung kinuha hong detalye dun po sa inyong cellphone, yun po ay collateral nila. So, in the event na kayo po'y hindi magbayad, ay yan na. Kung sino-sino na po ang tatawagan nila. Totoo po. At hindi lang ho yan. Hindi lang ho yan collateral kasi hindi kayo nagbayad. Kasi ho, yun pong ninakaw na detalye sa inyo, ginagamit nila yon as marketing din po. Mini-message ho nila yan para offeran ng utang. Ganyan ho kawawalang yaya mga yan. Kaya doble bukol ho kayo dyan Pag hindi kayo nakabayad, peperwisyuin ho yung ninakaw sa inyo. Okay? Pangalawa, peperwisyuin ho yun o offeran ng utang. Kaya ho, ang bilis kumalat yung mga bugok na yan. Ganyan ho kawawalang yayang mga yan. Di ba? So, gano'n, di ba? Download. Pagka-download, bigay permission. Pag binigyan nyo na ho ng permission yan, papasukan ho ng malware yung inyo pong telepono para ho manakaw yung detalye po ninyo. Doon na ho magsisimula talaga ang problema nyo dyan. So, pag nakuha na po, pag nakuha ho ang pangalan ninyo, okay? Ang cellphone number po ninyo at nakapagbigay kayo ng selfie, yan, diretso na ho sa inyo. Disburse agad. Wala kayong nalalaman. Totoo po. Hindi nyo man lang ho alam kung magkano in-approve sa inyo Totoo po. Ba't ko sinabing totoo? Napakarami po ang nagme-message po sa akin. Sabihin, Boss Ray, ang nakalagay po dun sa offer is 10,000. Bakit 1,000 lang po ang na-receive ko? Boss Ray, 5,000 po ang nasa offer. Bakit po 500 lang ang na-receive ko? Di ba? Hindi ho nila alam yung kanilang nagiging obligasyon napaka-importante po niyan. Biruin nyo. Ginawan po ng batas ng The Truth in Lending Act kasi po importante na fully disclose yung nahiram ng kliyente. Paano niya kung paghahandaan yun? Paano niya malalaman na kaya niyang bayaran? Diba? Kasi po ganito yan diba? Ang ang standard, pag nag-apply, i-credit investigate, i-verify, tapos may evaluation yan. Di po ba? Ang nangyayari po kasi, walang ganun itong mga bugok at abusadong online lending apps. Bigay lang ng bigay ng pera. Dahil nga naghuhugas lang ng pera O, di po ba? So, ngayon po, yung kliyente, di ba, instead na mapag-aralan yung kanya pong hinihiram, di ba, wala, talagang na lang, bibiglain na lang siya, nandun na yung pera sa kanyang e-wallet. O, di po ba, napakahirap nung ganun.
Mario Joseph, wala kang kaalam-alam doon sa inyong obligasyon. Kaya ganyan noon nangyayari. O, tapos tingnan nyo, takutan. Diba? Sabi, yung pagmumukha mo, ipapabalandra ko yan sa lugar nyo. Tingnan natin kung di ka magbayad ng kusa. Huwag kang matulog ng hindi bayad. Diba? Sinasabi ko sa iyo, gigising kang kalat na ang pagmumukha mo. Paano ho nila gagawin yon? Sa social media po. Okay? Kasi hindi naman ho pupunta sa lugar niya para magbigay ng flyers. Hindi po. Sa social media po sila magpo-post. It's either po makita yung inyong social media na nakapublic. Okay? So, ngayon, may po-post kayo. Or di kaya, maghahanap po yan no, ng mga messages or post na nakatag kayo. O pag walang nakita, syempre, alam mo address natin, di po ba? Maghahanap ngayon yan. Hahanapin po yung inyong lugar. So, pag nakita na po yung barangay po ninyo, yung page, magpo-post doon yan. Maghahanap yan ng kung ano-ano mga page doon, mga grupo, doon kayo ipopost. Yun po ang ginagawa kawalang yan yung mga yan. Kaya po ako napakatagal ko na sinasabi sa inyo. Ni tangkilik, huwag yung tatangkilikin yung mga yan. Okay, kaya lang po kasi siyempre, naiintindihan ko, nangangailangan ho tayo, di ba? Kaya lang, wag ho natin, kumbaga, isapalaran yung atin hong, sariling mapayapang isip. Kasi nangyayari, kailangan natin ng pera ngayon. So ngayon, naisasantabi ngayon yung natin, yung ating mental health natin. Kasi ang binabanatan nila dyan is mental health eh. Totoo po. No, biruin nyo, yun lamang pong ninakaw na information sa inyong cellphone. Di ba? Hindi kayo nakabayad. Let's say, eto na lang po, 2 days prior to the due date. Pagka naramdaman nila na kayo po hindi makakabayad, kukontak na po yan doon sa mga kapatid po nila na mga OLA din. O offeran kayo. Offeran nyo para magbayad sa akin. So, ibig sabihin po, pag kinagat nyo yung offer na yun, ayan na. Sus Mario Joseph. Simula na ho ng katakot-takot na dilubyo sa buhay po ninyo. Totoo yan. Kasi yung isang OLA, napakahirap na hong bayaran. Kasi hindi nga ho tama yung pagpapautang. Papalitan nyo pa ho ng 3, 4, 5, 6, naku po, lalo kayo mababaon yan. Ni basahin ho yung mga messages niyang mga yan, huwag nyo babasahin. Dahil doon ho kayo mababaon. Tandaan nyo po yan. Ngayon, kung talagang gusto nyo manghiram sa kanila, well, at least po, checkin nyo naman yung kanilang authenticity. Kung sila ba talaga i-registered. Kasi baka mamaya mapapunta ho kayo sa mga fly-by-night o sa mga illegal, lalo ho yun. Doble yun. Talagang yun, doble. Ang sakit ng ulo nun. Diba? Kung masakit sa ulo yung mga legal na nangaharas at mataas ang interest rate, mas doble, mas triple po ang sakit ng ulo dun sa mga illegal. Wala akong takot yung mga yan. Nakita nyo nga ho gobyerno, hindi kinakatakutan eh. Kasi hindi nagparehistro eh. Hindi yung kinakatakutan ng gobyerno. Di ba? Kaya ang payo ko sa inyo lagi, di ba? Huwag niyong tangkilikin, number 1. Pangalawa, pag nandyan na kayo, bayaran niyo po. Pagka illegal, yung inyong nahiraman, kung magkano lang po yung dinisburse. Ngayon, kung yan po legitimate, ibig sabihin, may lisensya, kausapin niyo po. Okay, makipag-usap kayo, makipag-negotiate kayo. Ngayon, kung kayo'y lagi pa rin, or panay pa rin ang harassment sa inyo, itigil nyo. Pero, pag-ipunan nyo po yun para mabayaran nyo pa rin siya. Ang bayaran nyo lang talaga kung ano po yung naaayon sa ating pong memorandum, yung pong ceiling on interest rate. Kasi sa ceiling on interest rate, yung 10,000 pababa at hindi lalagpas po sa 4 months yung termino, 15% per month lamang po. Okay? Kabuuan yun. Tapos karagdagan lamang po 5% yan buwan-buwan pag kayo ay lumagpas sa due date nyo. Ibig sabihin po, pag past due kayo or overdue, 5% lamang po ay dadagdag. Yan po is as of this recording. Kasi po, by April 1, yung 15% po ibababa po yan. Okay? I-discuss po natin sa inyo yan. Kasi, importante po na malaman po ninyo. No? Kasi, syempre, ngayon nga ho na mayroon ng existing pa yan nilalabag pa diba? Pero, kailangan po nating malaman para at least po, meron tayong kaalaman. Diba? Meron tayong, kumbaga, pagbabasihan. Hindi ho yung, yan ba yung interest? So, sige, tanggap lang tayo ng tanggap. Tapos, ang mangyayari, pag yung hindi na kayang bayaran, nabibigatan na po tayo. Di po ba? Yun po ang importante. At least may alam lamang po kahit papano. Hindi naman ho natin kailangan kabisaduhin yan.
Importante lamang po, may alam po tayo. No? So, dun po sa nagpadala ng mensahe na yan, huwag niyo ho yung pansinin dahil for sure yan, pananakot lamang yan. Gusto lamang po niyan na pumasok sila sa ating isipan para po tayo ay gumawa ng hindi maganda. Yung pong mapasok tayo sa tapal system, mapasok tayo sa bura-bura, doon ho tayo mapapahamak lalo. Wag ho nating importante ho, gawin po natin yung ating due diligence bago tayo manghiram, magbasa, no? Basahin yung mga ratings, manood po tayo ng mga legitimate na gumagawa po ng mga OLA reviews, no? Para po tayo makaiwas sa sakit ng ulo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-support at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.